Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang nasa biyahe ay nakatulala lang ako at nakatingin sa gilid ng daan. Malalim ang iniisip ko. Iniisip ko na naman kasi kung papaano namin magagawang matapos agad ang aming mga misyon para makabalik na rin sa normal ang pamumuhay ng mga tao sa lahat ng bayan sa lalawigan. Si Tingting naman ay patuloy sa pagmamaneho ng katamtamang bilis. May mga nakakasalubong na rin naman kaming iilang sasakyan. Meron ding nakakasabay pero hindi pa rin gaano karami. Maaaring natatakot pa rin bumiyahe ang karamihan. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako sa aking katagalan ng pagmumuni-muni. Naramdaman ko na lang na tinatapik ako ni Tingting at hindi na umaandar ang sasakyan. Kuya Lino, gising ka na muna. Magtanghalian na tayo. Gusto ko rin makapag-inat-inat ng kaunti. Napapagod na ang mga binti ko eh. Noong magmulat ako ng mata ay nakita kong malayo kami sa kalsada. Ipinasok pala ni Tingting ang sasakyan sa isang maliit na daan papasok para hindi kami pansinin mula sa kalsada. Nasaan tayo, Ting? Nasa Santa Catalina pa lang, Kuya Lino. Baka mahigit 2 oras pa bago tayo makarating ng San Pablo. Halika na, bumaba ka na, kumain na muna tayo. Dahan-dahan na rin akong kumilos para bumaba. Nakaset up na si Tingting sa likuran ng sasakyan. Nagsalang na rin siya ng tubig na pinapakulo sa aming butane stove para makapagkape raw kami. Agad na kaming kumain. Ang lalim ng tulog mo, Kuya Lino ah. Oo, Ting. Sinasamantala ko rin ang matulog kapag may pagkakataon. Hindi naman natin alam kung kailan uli magkakaroon ng sunod-sunod na kaguluhan. Sigurado, magiging utang na naman palagi ang pahinga natin kapag muling sumalaki ng sunod-sunod ang mga kalaban. Tama yan, Kuya Lino. Ako rin babawi ng tulog pagkarating natin sa San Pablo. Natatawa naman akong sumagot. We, patutulog ba talaga? Baka naman, puro lang digmaan ang gawin mo. Siyempre, susulit na rin ako doon. Pero babawi rin talaga ako ng tulog. Ikaw ba, Kuya Lino? Anong balak mo? Baka sumama ako kina Mang Manuel na magronda para makita ko rin kung nag-improve na ba sila sa kanilang kaalaman sa pagtugis ng mga aswang. Kuya Lino, hindi ba tayo dadaan ng San Sebastian? Ay, plano ko rin naman na dumaan tayo doon. Pero kapag papauwi na tayo, para makamusta na rin natin sila Mang Doming doon. Kung hindi pa ba sila inuubos nila Alexander, naroon pa naman sila sa bahay nyo. Alam nila Alexander ang bahay na iyon. Sumagot naman si Tingting. Siguro naman, Kuya Lino, hindi. Malakas naman ang pangamoy nila Alexander. Malalaman nila kung naroon ka o wala. At mararamdaman din nila kung kadugo mo ba sila Mang Doming. Kaya malaki ang tsansang hindi nila iyon papakialaman. Sana nga, Ting, tama ka. Kasi kung pati sila ay idadamay, madadagdagan na naman ang kargo di konsensya ko. Kasi kasalanan ko kung bakit sila napahamak. Kung hindi nila ako nakilala, edi hindi sila madadamay. Ano ka ba naman, Kuya Lino? Huwag mo ngang akuin lahat ng kamatayan sa mundo. Hindi mo kasalanan kung may mga taong mapapahamak dahil sa mga aswang na iyan. Nasa gera tayo, kabutihan kontra sa kasamaan. At sa gera, normal na magkaroon ng mga civilian casualties. Ang pagsikapan na lang natin na maging matagumpay ang gerang ito para hindi mauwi sa wala ang mga buhay na nawala dahil sa kaguluhan. Tatango-tango na lang ako sa mga sinabi ni Tingting dahil tama naman siya. Matapos makakain ay nagkape na muna kami. Tapos naglatag ng tolda si Tingting sa damuhan
Sa gilid lang din ang sasakyan, tapos doon siya nahiga. Parang 2 minuto lang ang nakalipas ay narinig kong humihilik na siya. Samantala, katatapos niya lang din naman magkape. Iba talaga kapag pagod at kulang sa pahinga, walang magagawa ang kape. Ako naman ay doon naupo sa upuan katabi ng driver's seat. Pinahiga ko lang ang upuan para medyo makarelax din ako. Nakaidlip din naman ako saglit. Pero noong tignan ko ang relo, ay kalahating oras pa lang ang lumipas. Nagpalipas pa ako uli ng kalahating oras bago ko ginising si Tingting. Sigurado naman akong nakapagpahinga na siya sa 1 oras na idlip na iyon. Power nap ba kumbaga? Noong magising ay nagligpit na si Tingting at nagpatuloy na kami sa pagbagtas ng daan papauwi sa San Pablo. Kuya Lino, bakit hindi pa bumabalik ang mga tao sa mga nadaanan nating bayan? Di ba kahit papano, hindi na rin naman ganun kadelikado? Wala nang mga zombies sa daan. At kung may mga aswang man, maaaring aswang bahay na lang ang mga iyon. Kaya na ng mga ordinaryong mamamayan iyon, basta't magkaisa lang sila na lumaban. Mahabang paliwanag pa ni Tingting. Yun nga ang problema, Ting, dahil likas na sa mga tao ang pagkakanya-kanya, lalo na sa mga delikadong sitwasyon. Imbis na magtulungan para mapuksa ang problema, nagkakanya-kanya ng likas, kaya mas lalong namamayagpag ang kasamaan. Mabuti nga sa San Pablo dahil marami ang may lakas ng loob, kagaya ni Mang Manuel. Tapos sinasamahan pa sila ng pulis doon. Kaya kahit papaano, may pinangingilagan ang mga aswang dahil alam nilang papalag ang mga mamamayan. Pero plano ko talaga, Ting, na pagbalik natin ay isa-isahin natin ang mga bayan papabalik ng San Narciso para may alam tayo sa mga nangyayari at matulungan na rin ang mga bayan kung mayroong problema sa aswang o burhamin. Akala ko ba nagmamadali tayo, Kuya Lino? Kasi babalik pa tayo sa bundok, di ba? Para hanapin iyong mga aswang na hukluban. Oo, Ting, totoo din naman na nagmamadali tayo. Pero isinama ko na sa plano ang pagdaan sa iba't ibang bayan. Kailangan din nila ng tulong natin. Okay. Ayos din naman yung plano mo. Uwi ka pa ni Tingting. Nagpatuloy pa kami sa pagbiyahe hanggang sa makarating na kami ng San Pablo. Naroon pa rin naman ang checkpoint. Nakilala naman kami agad ng mga pulis na naroon, kaya tuloy-tuloy na kami. Habang binabagtas namin ang daan papunta sa bahay nila Tingting, napansin namin na mas marami na ang mga tao na nasa labas ng kanilang mga bahay kaysa noong dati. Ibig sabihin, hindi na gaanong takot ang mga tao. Pagkahinto pa lang namin sa tapat ng tindahan, ay mabilis nang nagsilabasan sila Aling Terry at Maya. Nakasunod naman sa likuran si Tinay. Pagkababa ni Tingting ay agad na siyang niyakap ni Aling Terry at Maya. Tapos noong kumalas ay sumunod na magyumakap si Tinay sabay halik. Sabi naman ni Tingting, "Para akong galing sa Saudi ah. Samantalang 5 oras lang naman ang layo ng pinanggalingan kong lugar." Pare-pareho silang mga naluluha. "Lino, maraming salamat ha. At pinaunlakan mo makadalaw dito si Tingting." Uwi ka pa ni Aling Terry. Sabi ko naman, "Opo, para naman makasama niya rin kayo kahit saglit lang. Ako kasi naroon sa San Narciso ang pamilya ko at naroon din ang misyon namin, kaya palagi ko silang nakakasama." Habang nagkakamustahan kami ni Aling Terry, ay biglang lumabas ng gate si Lilibet, ang kapatid ni Mariposa. Bigla akong natigilan dahil hindi ako handa na magpaliwanag sa kanya. Sabi ko na lang, "Ting, pumasok na muna kayo sa loob." Tapos nagtuloy na sa paglapit sa akin si Lilibet. "Kuya Lino, si ate po, nasaan?" Tila nanigas ang pangako at hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya at kung papaano sisimulan ang nangyari kay Mariposa. "Kuya Lino, bakit hindi ka makapagsalita?" Wika niya pa na tila ba naiiyak na. Hinawakan ko siya sa balikat sabay sabing, "Bet, alika, dito tayo kaunti." Wika ko pa.
at dinala ko siya sa gilid sa kabilang bahagi. May mga dumadaan-daan kasing mga tao sa kinaroroonan namin. Kuya Lino, huwag mong sabihin patay na si ate ko. Wika niya pa at tuluyan ng umiyak. Hinawakan ko naman siya sa balikat at inilapit sa akin. Makalipas ang ilang minuto ng pag-iyak ay saka na ako nagsalita. Bet, makinig ka. Hindi pa patay si ate mo, pero hindi namin siya kasama. Siguro alam mo naman na may dugo kayong babaylan, di ba? Tapos ako rin ay meron. Yung ginawa namin ni ate mo para hindi siya maging alay ng mga burhamin ay nagbunga. Nabuntis si ate mo, kaya ang batang iyon ay may dugo ng magkaibang linya ng babaylan. Magiging isang kakaiba at malakas na uri na babaylan ang batang iyon, na pinapangambahan ng mga mabubuting engkanto na kapag napunta sa kamay ng mga masasama ay magagamit nila bilang malakas na sandata laban sa mga mabubuting engkanto o kahit sa mga tao. Kaya sa pilitan nilang dinukot si ate mo. Ipinaglaban namin siya, pero nahuli na ang lahat. Nadala na siya sa kabilang mundo. Bilang parusa ay tinanggalan ko ng kapangyarihan ng gabay ko dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa nilang iyon na walang pahintulot galing sa akin. Patraidor nila yung ginawa kaya wala akong kamalay-malay. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na mapasa kanila habang buhay si Marie o ang anak namin. Babawiin ko ang mag-ina ko sa kanila. Hindi ko lang kayang ipangako kung kailan. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakukuha. Kaya sa ngayon, humihingi ako sa iyo ng tawad dahil nabigo akong protektahan si ate mo. Huminga naman siya ng malalim at tumingin sa malawak na palayan sa unahan. Hindi ko naman isinisisi sa iyo ang lahat, Kuya Lino. Naaalala ko pa rin naman ang plano mo dati na dito lang kami ni ate para safe. Pero matigas talaga ang ulo ni ate. Gusto niyang sumuong sa panganib upang maipaghiganti ang nangyari kay nanay. Pero sana, Kuya Lino, hindi pa maging huli ang lahat. Pabawi mo pa si ate at ang anak niyo ng buhay. Ibig pala sabihin, tita na ako. Wika niya pa, sabay tingin sa akin. Tumango naman ako. Noong makita ni Lilibet na marami na ang mga namimili sa tindahan at hindi na magkanda-ugaga sina Aling Terry at Maya, ay nagpaalam na ito. Kuya Lino, papasok na ako. Marami na ang mga namimili. Kailangan ko silang tulungan. Oo, sige. Maiksing sagot ko pa. Pagkapasok ko ng bahay, ay hindi ko nakikita si Tingting. Naisip ko na baka nasa kwarto sila ni Tinay nagkakamustahan. Dumiretso na lang muna ako sa kusina. Nakita kong sinigang na bangus ang ulam nila noong tanghalian at meron pang tirang kanin. Kaya nagsandok na ako at kumain. Nakita naman ako ni Aling Terry, sabay sabing, "Hala Lino, pasensya ka na. Hindi ka na namin naasikaso." "Okay lang po, Aling Terry. Nagsandok lang naman ako ng kanin. Tamang-tama at marami pa pala kayong kanin at ulam." "Pasensya ka na Lino ha. Saglit na lang naman ang pagiging busy namin. Pagkalubog ng araw ay wala na rin gaanong mamimili." "Opo, ayos lang." Sagot ko naman. Matapos kong makakain ay lumabas ako ng gate at nagpunta sa kabila kina Mang Manuel. Si Dodong naman ang nagbukas ng gate. "Hala pa! Si Sir Lino, nandito!" Dali-dali namang lumabas si Mang Manuel. "Uy, kumusta Sir Lino?" Sabi ko naman, "Bakit may Sir na naman po? Lino na lang." "Kumusta dito Mang Manuel?" "Ayos naman Lino. Bihira na ang mga nangaaswang. Magmula kasi noong mag-aral ako ng mga itinuro mo, dumami ang mga nakaengkwentro naming mga aswang. Pero lahat iyon ay matagumpay naming nalalampasan. Noong mabalitaan naman ng karamihan na may kaalaman ako at may laban na kami sa mga aswang, ay mas dumami pa ang sumama sa pagroronda. Itong si Dodo nga ay may sarili ng grupo na mga kaidaran niya rin na nagroronda. Mas marami pa sila sa grupo ko dahil 25 sila sa grupong iyon. Ayaw naman maghiwa-hiwalay. Kaya kapag merong engkwentro, siguradong tad-tad talaga ng sibat ang aswang dahil lahat gustong umiskor eh.
Kaya nangingilag na ang mga aswang na mga aso pa dito sa San Pablo. E di ayos pala, Mang Manuel. Maiksing wika ko pa. Pero Lino, mabuti at napadalaw ka. Dahil meron lang kaunting problema. May mga nawawala pa rin kabataan, pero hindi namin alam kung ano ang kumukuha. Kasi bigla na lang nawawala. Walang pagpaparamdam ng pangaaswang o kung ano man. Hindi rin may mga sakit ang kinukuha. Mga nasa edad 18 hanggang 25 ang kinukuha. Kaya nga, dumarami na rin ang grupo ni Dodong dahil nangangamba ang mga kabataan na mawala na lang sila bigla. Kaya mas gusto na nilang kasama ang mga kagrupo palagi. Talaga po? Wala kayong kahit kaunting detalye sa nangunguha na iyon? Wala talaga, Lino eh. Meron akong naririnig na usap-usapan, pero mahirap din paniwalaan kasi isang lasing ang nakakita. Isang tao raw na nakarobang itim ang dumaan sa harapan niya. Tapos bigla na lang nawala yung dalagang papunta sana sa tindahan. Saglit akong napaisip dahil mukhang gawang burhamin ang pangyayaring iyon. Mang Manuel, nasuyod niyo ba ang buong San Pablo sa pagruronda? Oo naman, Lino, dahil 7 grupo kami rito na nagruronda sa gabi. Kasama na roon ang malaking grupo ni Dodong. Pero meron kaming bahagi na hindi napupuntahan. Naalala mo yung ilang pirasong bahay na pinuntahan natin noon nung sumama ka sa pagruronda? Mula roon ay maglalakad pa siguro ng 1 oras. May kuweba daw roon na hindi malapitan ng tao. Ewan ko lang kung totoo. Isang magsasaka lang din naman kasi nagsabi. Ha? Paano pong hindi malapitan? Ganito yan, Lino. Ang sabi noong nagkwento sa akin, kapag napapalapit ng daw kaunti roon, ay sobrang sumasakit ang ulo niya. Lalo pang tumitindi ang pagsakit kapag pinilit niyang makalapit. Kaya wala nang nagtangka. Wala rin namang balita na may aswang doon o kung ano. Kaya hindi na rin namin pinuntahan pa. Mang Manuel, mukhang kailangan mo akong samahan doon. Wika ko pa. Ha? Bakit? Anong meron doon, Lino? Sigurado akong may burhami na nananahan doon. At iyon din ang nangunguha ng mga kabataan. Kaya siya kumukuha ng mga kabataan dahil humahanap siya ng katawan na kaya siyang dalhin sa loob. Pero kung hindi siya kaya, ay mamamatay na ang katawan. Tapos hihigupin niya na lang ang espiritu noon. Pandagdag sa kanyang lakas. Ala, ganun pala yung, Lino. Ano, magpapatawag ba ako ng grupo para makasama natin sa pagpunta roon? Nag-aalalang wika pa ni Mang Manuel. Sabi ko naman, ganito po, Mang Manuel, wala kang pagsasabihan ng kahit ano tungkol sa bagay na sinabi ko sa iyo. Tayong dalawa lang ang pupunta doon mamayang gabi. Sabihin mo sa grupo mo na hindi ka muna sasama sa kanila dahil may pagtuturo ng lihim na kaalaman tayong gagawin para hindi sila magtaka. Ha? Bakit kailangan tayong dalawa lang? Mukhang delikado yun, Lino. Yun nga po, Mang Manuel, ang dahilan. Lubhang mapanganib iyon. Mahihirapan akong protektahan kung marami tayo. Kaya nga kapag ganoon ay si Tingting lang talaga ang isinasama ko. Pero sa ngayon, ikaw ang kailangan kong isama dahil alam mo ang lugar. Sige, Lino, naiintindihan ko. Anong oras tayo pupunta doon? Mga 9:00 ng gabi na po siguro, para tahimik na ang buong lugar. Okay, puntahan mo na lang ako dito, Lino, kung aalis na tayo. Sige po. Wika ko pa at naglakad na ako papalabas ng kanilang gate. Pagkabalik ko sa bahay nila Aling Terry, ay naroon na si Tingting at Tinay kumakain ng merienda sa lamesa. Kuya Lino, kain na. Saan ka galing? Kila Mang Manuel. Kinausap ko lang muna. Oh, kumusta naman daw? Ayos naman sila rito. Marami na ang grupo na nagro-ronda. 7 grupo ng araw sila eh. Wow, ang dami ah. Oo nga eh. Iyon yung sinabi ko sa iyo kanina. Na kapag mas maraming mamamayan ang nagtulungan, ay maitataboy talaga ang mga masasamang nilalang kaysa magkanya-kanyang likas papunta sa lugar na hindi rin naman masasabing ligtas. Mamayang gabi, may lakad kami ni Mang Manuel. Papaano ako, Kuya Lino? Oras ng pagpapahinga mo ngayon. Sulitin mo na muna ang oras mo dito. Nakangiti naman si Tingting na sumagot.
Salamat Kuya Lino ha. Oo Ting, naiintindihan ko rin naman ang kalagayan mo. Nagpapasalamat nga ako eh. Dahil kahit nag-asawa ka na, ay sinasamahan mo pa rin ako na sumuong sa panganib. Ano ka ba Kuya Lino? Paraan ko rin iyon para maprotektahan ang pamilya ko sa mas malaking banta ng kanilang seguridad. Yun nga eh, kaya nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Uwi ka ako pa at lumabas na muna ako ng bahay. Tumambay ako sa tindahan habang nagpapalipas ng oras. Nagkikwentuhan din kami ni Lilibet. Gusto kong huwag niya masyadong damdamin ang nangyari sa kanyang ate. Dahil hindi pa naman katapusan ng lahat, gagawin ko pa ang lahat ng aking makakaya para mabawi si Mariposa. Pasado 7:00 ay nag-aya ng kumain si Aling Terry. Sinabawang hipon ang ulam, kaya napahigop ako ng todo. Pagkatapos kumain ay muli akong tumambay sa labas habang nire-relax ang sarili. Halos 1 oras pa naman bago mag-alas 9. Lumabas rin si Aling Terry at tumabi sa akin. Lino, totoo ba yung sinabi ni Beth? Dinukot daw ng gabay mo si Marie? Opo Aling Terry, totoo yun. Totoo rin, nabuntis si Marie at ikaw ang ama? Opo. Paano nangyari yun? Di ba kasama niyo si Rosalia? Opo. Pero ang totoo niyan, si Rosalia mismo ang nagkumbinsi sa akin na gawin iyon. Kasi magiging alay si Marie ng mga burhamin kung mananatili siyang birhen. At wala kaming ibang pagpipilian. Wala rin ibang pwedeng gumawa noon sa kanya. Ayaw ni Tingting eh. Tapos nabuo nga. At iyon ang kinakatakutan ng mga mabubuting engkanto. Na baka mapasakamay ng masasama ang batang iyon. Kaya dinukot nila si Mariposa. Nakakalungkot naman pala. Ano yun? Papatayin nila si Marie? Hindi naman po yata. Pero hindi ko rin alam. Pero gagawa po ako ng paraan para mabawi siya. Hindi ko nga lang alam kung kailan at papaano. Ilang saglit pa ay narinig kong dumarami na ang tao sa labas. Sabi naman ni Aling Terry na ayun daw ay ang mga kagrupo ni Mang Manuel at Dodong na magroronda. Mabuti nga raw at tinuruan ko si Mang Manuel ng kaalaman. Kaya kahit papaano, mas dumami ang nagkaroon ng lakas ng loob na sumama sa pagroronda. Nagpaalam na rin ako kay Aling Terry na aalis din muna ako dahil makikironda rin ako kina Mang Manuel. Natuwa naman si Aling Terry dahil mas lalo raw dadami ang mga maiengganyo, lalo kapag nalaman na naroon din mismo ang babaylan na nagturo kay Mang Manuel. Ipinahiram naman sa akin ni Aling Terry ang 2 susi para daw iyon sa gate at sa main door para kahit anong oras ako umuwi ay hindi ko na kailangan kumato. Lumabas na nga ako ng compound. Naabutan kong naroon si Mang Manuel kausap ang mga kasamahan sa pagroronda. Ipinakilala niya ako sa mga iyon. Excited naman sila na nagsilamano sa akin. Sinabi naman ni Mang Manuel na hindi muna siya sasama dahil may pagtuturo akong isasagawa. At kung may matagpuan naman silang aswang, ay gawin lang ang nakasanayan nilang aksyon. Matapos ang ilang saglit ng pagpupulong, ay nagsialisa na ang mga tao para simulan na ang pagroronda. Mang Manuel, napakarami nang nagroronda . Hindi kagaya noong nakaraan na sumama ako, iilan lang tayo. Oo nga Lino, ganadong-ganado sila ngayon. Tsaka maliban sa pagroronda, nagtayo na rin ako ng grupong Pintakasi. Bali, karamihan doon ay magsasaka. Kaya pinauso ko na uli ang Pintakasi. Iyon yung tulungan sa paggawa sa bukid para mas madali matapos ang mga gawain. Kaya hindi lang kami magkakasangga sa pagpapanatili ng seguridad. Pati sa paghahanap buhay ay magkakasangga na rin kami. Iyon namang mga pamilya na walang miyembro na makakasama sa pagroronda ay siyang nagdodonate ng pangmeryenda at kape, kahit nilagang saging lang o kamote. Para bago umuwi ang mga nagroronda ng madaling araw, ay nakapagkape muna lahat at nalamnan ang sikmura. Wow, napakaganda ng nagawa mo dito Mang Manuel . Oo nga Lino,
Nakikita ko rin ang epekto sa buong barangay. Pati ibang barangay ay may ganito na rin. Ako rin ang naging tagapagsalita nila doon para hikayatin ang mga tao na sumali sa ronda. May mga grupo na rin na pintakasi na nabuo roon. Sana nga ay magtuloy-tuloy para lahat ay magkaroon ng maayos na buhay. Hindi man mayaman, pero may makakain sa araw-araw. Ano Lino, tara na? Opo, sige, tara na. Saglit lang Nino, kukuha lang ako ng galon na may tubig. Medyo malayo-layo iyon. Baka abutin tayo ng 2 oras sa paglalakad. Pagkabalik ni Mang Manuel ay may nakatali ng itak sa bewang at may dalang 1 galong tubig. Ikaw Lino, hindi ka magdadala ng itak? Hindi na po siguro. Mukhang hindi naman tatabla ng itak ang pupuntahan natin doon. Sumagot naman siya. Lino, parang sa dami ng naging pagruronda ko. Ngayon pa lang yata ako nakaramdam ng totoong takot. Makakauwi pa ba ako ng buhay nito? Uwi ka pa ni Mang Manuel na medyo hilaw ang ngiti. Sabi ko naman, depende po. Ha? Depende saan? Depende kung hindi ikaw ang unahing paslangin ng burhamin. Napahinto sa paglalakad si Mang Manuel. Seryoso ka Lino? Sabi ko naman, joke lang po. Siyempre hindi naman ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Sa malayo ka lang. Hindi ka rin naman makakalapit dahil sasakit ang ulo mo kapag may presensya ng ganoong nilalang. At kapag pinilit mong makalapit at tiisin ang sakit, hindi magtatagal ay lalabas na ang dugo sa ilong mo. Hanggang sa pati ang utak mo ay magdurugo na rin. Katapusan mo na kapag iyon ay nangyari. Tila pinagpawisan bigla si Mang Manuel kahit mabagal lang naman ang lakad namin at malamig ang ihip ng hangin. Sir Lino, medyo malayo lang ako ha. Wika niya pa uli. Opo, wag nga kayong mag-alala. Pero meron naman kayong advantage. Nararamdaman kong mataas na rin kaunti ang poder mo. Gawin mong aktibo yan kapag naroon na tayo. Magiging proteksyon mo yan. Kagaya ni Tingting. Nakakalapit siya kaunti kaysa sa pangkaraniwang tao dahil may natutunan din naman siyang kaunti sa pagpapalakas ng poder. Kaso nga lang, hindi na siya madalas magdebosyon ngayon eh. Kaya humihina na rin uli. Oo Lino, gabi-gabi ako nagdedebosyon bago matulog. Walang palya iyon. Dahil sabi mo nga, proteksyon ko iyon sa tigalpo ng aswang. Kung sakaling marunong din sila ng itim na karunungan. Mabuti naman po pala kung ganun. Uwi ka ako pa at nagtuloy na kami sa aming tahimik na paglalakad, papaakyat sa bundok. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 175. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo
na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.